Ang mensahe ng NBI simple, no one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak nito. Isasampa na bukas ng National Bureau of Investigation ang reklamong qualified human trafficking laban sa mag-asawang Mike at Julie Depensor. Matapos isagawa ang raid noong Abril sa KTV bar na pagmiming-ari ng mag-asawang Depensor, nakakita ang NBI ng mas mabigat na ebidensya para isampa ang naturang reklamo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isa sa matibay nilang pinanghahawakan sa naturang kaso ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa loob ng infrastruktura na taliwas sa isinumite nilang floor plan sa Pasig City Engineering Office. Ayon kay NBI Director Matibag, tumutugma ang mga binago sa istruktura para makapagsagawa umano ng human trafficking activity sa lugar. Ang hindi nakikita niya yung labas ng istruktura eh. Ang pinag-uusapan po natin mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay yung sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan. Yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, hindi nilang daanan ng sasakyan, to make it convenient to cater to the customers ng ATV po na kanilang ginagamit. Sa ginawa ding raid ng NBI noong April 21, umabot umano sa 55 na biktima ng human trafficking at sexual exploitation ang na-rescue ng mga otoridad. Bukod sa mag-asawang Depensor, kasama rin sa sasampahan ng reklamo ng NBI ang ilang opisyal ng Clip Point at Serin and Blue Hotel dahil sa pagpayag na gamitin ang lugar. Samantala, bumelta rin ng NBI Director sa mga naging pahayag sa social media kahapon ni dating Congressman Mike Depensor. Sa naturang video, sinabi ni Depensor na pamumulitika kung kaya't siya ang naging sentro ng ginagawang investigasyon ng NBI. Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Tugon naman dito ng hepe ng NBI. Very unfair naman na tawagin ka po ng NBI na maglabas sa mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung nangyayaring ito, yung inadami mo ang iyong pamilya sa isang illegal na gawain at tapos you will cry na pinupolitik. Pinabulaanan din ng NBI Director ang umunoy Cabinet Secretary at Senador na kasama ni Depensor na nagmay-ari ng establishmento. Malinaw naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensya pinilatag natin, galing po to sa SEC, galing po sa ating sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila Mike Depensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagmamayari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yon sa nangyaring krimen na porke may kasama kang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan. Samantala, wala pang bagong pahayag si dating Congressman Mike Depensor kaugnay sa issue habang isinusulat ang balitang ito. Ngunit nauna na nitong sinabi na handa siyang harapin ang reklamong isasampa ng NBI laban sa kanya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.